Pasensya ka na. Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Dahil meron lang sila. Good day guys, and ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa ating channel. Sino dito sa inyo yung may mga nakaalita na sa sa kalsada? Yun. At ito yung titingnan natin. Nung nakaraan ko pa nakikita itong itong video na to. And marami nagsasabi na marami daw nakakaaway sa kalsada itong taong to. Ngayon, ang daming sobrang mainit ang ulo sa kalsada. And tingnan natin to. Lagyan natin ang reaction. Panayam ng News 5 ang motorista. Dumipensa siya bagamat giniit niyang wala siyang pinagsisihan. Pagpas tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. Correct. We go, nagwawating tayo. Ito yung rider. Actually, motorista siya. Parang kotse yata yung gamit niya eh. Motorista rin naman ang tawag. Pag rider kasi usually ang tawag natin, yung motor talaga yung gamit. Pero motorista rin ang tawag dun sa mga naka 4 wheels, no? Ito ay taga QC kung hindi ako nagkakamali. Kasi laging ang niya, ang nakikita siya nakikipag-away dun sa may area ng Fairview. So, I think taga QC ito. Tuloy natin. Kung yun nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo akong ikakat na gano'n, diba? Eh paano kung tinamaan ka? Sisisi mo pa ako. Hindi naman ako magwawating ng gano'n nang walang dahilan eh. Okay. Totoo rin naman, may mga pagkakataon na na natitrigger tayo doon sa ibang mga bastos na motorista din. Totoo rin yung sinasabi niya. Pero may mga nakita kasi ako dun sa comment na may problema itong taong to. Sabi nila and ewan ko, pero panoorin pa natin. Yan ang sagot ng motoristang si Jesse Virtudaso. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na. Yun yung video na napanood natin nung 3 days ago yata. Napanood ko yung 3 days ago and sobrang init ng ulo niya doon. Sinisigawan niya yung nakaalita niyang motorista. Na siguro nagkagit-gitan. Yun yung karaniwang dyan eh. Lalo na yung malalaking kalsada. Pag minsan kasi makaka-enkwentro ka ng mga rider na kahit hindi ka naman dapat nandun sa area na yun. Usually kasi nasa pinaka far left yung passing lane. Pag minsan doon sila nagkakagit-gitan, yung driver na mas marunong, nagagalit doon sa pasaway na motorista kasi nag-i-stay sila doon sa passing lane. Eh, hindi ka dapat basta-basta nag-i-stay doon kung hindi ka naman lalagpas. Usually, habang pabagal yung sasakyan mo, dapat papunta ka na papunta sa kanan. Ganun dapat yung Isa pa yung pala, nakita ko rin yung isang viral video na yung mga e-bike. E-trike yun, tsaka yung mga 4 wheels na electronic vehicles. Dito kayo parati sa kanan. Basta bumagal yung sasakyan nyo, at least nag-i-speed kayo ng mga 35, 40 kilometers per hour. Dito na kayo sa pinaka far right, o yung pinakadulo. Kasi yun yung part kung saan mas safe kayo. Hindi kayo pwedeng pumunta doon sa pinakang far left or dito sa, usually kasi 3 ngayon eh, o 2. Yung pinakamaliit na daan ngayon, karaniwan 2. Although, pag halimbawa pumasok ka na sa salubungan lang, madali namang unawain yun. Kasi wala ka talagang pupuntahan sa pinakadulong kanan o yung shoulder, yung tinatawag na shoulder ng daan. Sa akin nga, pag minsan, hanggat maaari talaga nandun ako. Pero pag minsan kasi ang daming nakaharang na, yung mga nakaparking. Karaniwan. Ewan ko, ang dami nagpa-park dun sa gilid. Yun ang nagiging issue. Kaya nangyayari, yung mga kahit mabagal lang, pumupunta sila dito sa
pinaka main ng kalsada yun. Halimbawa, two-way, salubungan lang siya, pero may shoulder. Pero ang dami nakapark sa shoulder, no? Yung isa sa mga problema ngayon. Pero ituloy natin to. Interesado kasi ako dito. Ayon kay Virtudaso, ang mga viral video na yan, kagagawa ng mga walang disiplinang driver na nakaalitan niya. Wala naman daw siyang intensyong manakit. Ang hawak ng pamalo, pang-depensa lang daw. Oh, may pamalo nga siya. Nakita ko. Pero mali pa rin yun. 'Di ba? Usually naman kapag makikipag-usap ka, halimbawa nagkaroon kayo ng ano tawag dito, enkwentro nung isang motorista. Kung normal ka na tao, sasabihin ko na, kung normal yung pag-iisip mo, hindi ka magdadala ng mga weapon or something. No? Isa yun sa mga sign na, unless, pero isa pa nga kapag halimbawa may weapon din yung, halimbawa, unang nagpakita ng weapon yung motorista dito, nakasakay siya sa kotse, nagpakita siya ng weapon. Ikaw ba bababa rin para magdala ka rin ng weapon mo? Halimbawa, kung may suklay mo dito tapos ilagay mo sa bewang mo, di ba? Para maging parang weapon. Hindi ganun. Magkakaroon kayo ng mas malaking problema, di ba? Isa ito sa mga sa mga off dito sa taong ito. Isa yan. And nga pala, pinapatawag na daw siya nito, mamaya makikita. Minsan na raw kasi siyang tinugbog sa kalsada. I was mugged. Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Dahil meron lang sila. Ewan ko hindi ako sure kung totoo yun. Sabi lang naman niya yun eh. Pero kung totoo yun, halimbawa lang, pwedeng may pinaghuhugutan siya. Alam mo yung mga ganun eh. Ewan ko, naiinis akong i-compare siya sa mga ganita. Naalala niyo ba yung mga aso? Ewan ko, may mga aso kasi nangahabol sa kalsada kasi meron silang experience sa mga sasakyan. Diba, nasagi sila or something, nagagalit sila sa mga sasakyan. Marinig ka, motor yung nakadali sa kanila. Naglalakad or tumatakbo-takbo si aso dito sa tabing kalsada. Tapos bigla siya nasagi ng isang motor. Yung asong yun, pag na-trauma, or nagkaroon siya pag minsan, parang psychological something. Pag nakakita sila ng motor na lumalagpas dun sa may parte ng area na yun, pwedeng habulin na nila yung mga motor na yun. Kasi nga, nagkaroon sila ng bad experience sa mga motor. Parang ganun din kay kuya. Although hindi naman lahat ng aso ay ganun. May time na kaya sila nangahabol, o kahit sa mga bike, di ba? Pag minsan nakakita kayo ng mga hinahabol ng aso na bike. Pag minsan kasi territory nila yung area na yun at lumalagpas tayo dun. So, pag minsan respetuhin natin yung mga ganun. Although, mali yung mga aso na pinapakawalan sa kalsada. No? Na pag minsan yun, nangahabol, nakakagat. Pero yun yung nakikita ko dito. Kung totoo yung sinasabi niya, what if kung nagkaroon siya ng dun? Parang, nagkaroon siya ng galit sa mga motorista dahil dun. Pwede nating unawain siya dun. And sa part na yun, pwedeng magpatingin siya nito, magpa-therapy siya or something. Psychiatrist. Kasi bakit lahat na lang ba ng motorista galit ka? Dahil nangyari sa iyo yun. Yeah, tuloy pa natin to. Dahil may nakakaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Nahila na rin daw. Kung minsan, kailangan nating makita rin yun eh. Alin ba? Yung, pag minsan, iisipin natin na, buisit itong mga motoristang to, sinaktan ako nung nakaraan. Di ba? So, ibig bang sabihin, sige, magagalit na rin ako sa mga motorista. Gagawin ko rin yung ginawa nila sa akin. Parang bubugbugin ko rin sila just in case na nagkaroon ng Di ba? Pag minsan, sabihin natin, parang mahirap din eh. Hindi naman din ako psychiatrist, pero pag titingnan mo yung language nitong taong ito, yun sabi nga nila parang may pinagdadaanan. Di ba? Parang may ganun. Na bukod sa narinig ko kanina, parang natanggal pa rin yata siya sa trabaho noong November.
pwedeng isa rin yan sa mga nagtitrigger sa isipan niya para magkaganito. May tawag sila dun sa Tagalog eh. Ewan ko, kahit dito sa Pangasinan, ang tawag nila yung aborido. O, aborido. Pero hindi maganda sa tao yung halos araw-araw kang aborido. Kaya nga pag minsan meron tayong tinatawag na yung dapat mabilis kang makakope sa mga sitwasyon. No? And kung mabagal kang mag-cope sa mga sitwasyon, hindi mo kaagad matanggap or something, may hirapan ka mag-adjust, ano mangyayari? Yun, ang tawag dito, parang sumasabog siya parati. And kung sumasabog ka parati, may problema. May problema. Ito yung Ng car dealer ang kanyang kotse matapos na hindi mabayaran dahil nawalan siya ng trabaho noong Nobyembre. Nagsanga-sanga na raw ang personal niyang problema kaya naging mainitin ang ulo niya sa mga motorista. Pero wala. O, di ba? So, yan, tigilan natin siya dyan. No, panoorin nyo na lang yung buong video dito kay Frontline Rewind, News 5 Everywhere, no? So, itong taong ito ay ipinatawag na daw ng LTO, no? I think ilang beses na. Kasi nung nakaraan, parang napanood ko rin na ipinapatawag siya eh. So, hindi ko alam kung ilang saman, no? Hindi ko alam kung ilang beses siyang ipapatawag bago siya. Ewan. Kailangan muna nilang makausap kasi itong taong ito. Magkakaroon siguro ng mga assessment. O, hindi natin alam. Pero, depende sa kanila kung anong magiging assessment sa taong ito. Lalagyan nila ng action yan. Sabi nga nung mga iba ko nababasa dito, i-revoke daw yung lisensya. Diba? Meron kasing hindi maganda dun sa kanyang behavior. Hindi daw tama na yung mga ganitong tao ay nasa kalsada pa. No? So ano ba yung revoke ng license? Parang binabawi yung lisensya and hindi na siya basta-basta makakapag-drive ng mga sasakyan. And wala siyang option dun kundi hindi na mag-drive at sumakay na lang sa mga commute. Magko-commute na lang siya or makikisakay siya sa ibang or ipagdadrive siya ng ibang mga tao. Since nga yung license niya ay wala na. Pwede na siya mag-drive pero wala siyang lisensya kaya lang pag nahuli siya, kaso naman. Diba? May mga ganun. So, sa mga ganito, hanggat maaari, iwasan natin yung mga confrontation. Pag may mga ganitong tao, huwag na lang nating patulan. Hindi ko alam kung may kaso dyan sa ganyan na Yun, comment kayo sa baba kung may mga pwedeng ikaso sa mga ganito yung nagdadala ng armas tapos parang nagyayabang na or something galit na hahampasin yung sasakyan mo or something. Kasi parang ganun Pwedeng, pag nakakita ka na isang taong may tubo na inilabas, pwedeng hampasin yung sasakyan mo pag mainit yung ulo niya. Diba? May mga ganun. So, yan. Binigyan lang natin ng reaction ito. And, yun, ingat na lang sa kalsada. And huwag init ulo. Sabi nga, laging lamig. Mas maganda yung lagi tayong malamig sa kalsada. Yan. So, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye-bye. Oof!